Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Zirile. Isang pangalang hindi mo madalas marinig. Tila ba kasing dalang ng katahimikan sa loob ng aming bahay dito sa Mandaluyong. Sabi nila, ang Mandaluyong daw ang sentro ng lahat. Malapit sa trabaho, malapit sa mall, buhay na buhay ang paligid. Pero sa loob ng 4 na sulok ng aming silid, pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng isang disyerto. Tuyot, uhaw, patay. 7 taon kaming kasal ni Vandolph. Kung pakikinggan mo ang pangalan niya, tila ba galing sa isang maharlikang pamilya, matikas at kagalang-galang. At totoo naman, noong una kaming magkakilala sa isang seminar sa EDSA Shangri-La, akala ko siya na ang sagot sa lahat ng panalangin ko. Siya yung tipo ng lalaki na hindi kailangang magsalita ng malakas para mapansin. May awtoridad siya, may dating, at higit sa lahat, naramdaman kong ligtas ako sa kanya. Pero Ate J, ang kaligtasang naramdaman ko noon, unti-unting naging isang kulungan. Nitong mga huling taon, naging mechanical ang pagsasama namin. Gigising kami sa umaga, magtitimpla ako ng kape, lalabas siya ng pinto ng walang halik, o kahit ingat ka. Pag-uwi niya sa gabi, ang tanging maririnig ko lang ay ang kalansing ng susi niya sa mesa at ang tunog ng remote ng TV. Vandolph, kumusta ang araw mo? Tanong ko isang gabi habang naghahanda ako ng hapunan. Ayos lang. Pagod. Maikli niyang sagot nang hindi man lang inaalis ang tingin sa balita. May niluto akong paborito mong sinigang. Nilagyan ko ng maraming gabi para malapot, gaya ng gusto mo. Pilit kong paglalambing. Salamat, pero busog pa ako. Kumain kami sa labas ni na boss kanina. Sagot niya bago tumayo at dumiretso sa banyo para maligo. Ganoon lang Ate J. Parang bula na pumutok ang effort ko. Naiwan akong mag-isa sa hapagkainan, nakatitig sa umuusok pang sinigang na unti-unting lumalamig. Gaya ng pagmamahal na pilit kong isinasalba. Doon nagsimulang mamuo ang mga reklamo sa dibdib ko. Mga reklamong hindi ko mailabas dahil tuwing susubukan kong magsalita, itutulog lang niya o kaya ay sasabihin, pagod ako Zirile, huwag ngayon. Dahil sa sobrang lungkot at sa bigat ng dibdib ko, nahilig ako sa pag-scroll sa Facebook hanggang madaling araw. Doon ko nakikita ang mga perfect couples, yung mga nagpo-post ng date night o salamat sa flowers hobby. Lalong sumasakit ang loob ko. Bakit sila masaya? Bakit ako, na nagpapakasipag maging asawa, ay parang anino lang sa sarili kong bahay? Hanggang sa isang gabi, may nag-comment sa isang post ko tungkol sa pagiging exhausted. Minsan, ang kailangan lang natin ay taong makikinig nang hindi tayo hinuhusgahan. Ang nag-comment ay isang lalaking ang pangalan ay Caspian. Ate J, sarami ng naging kaibigan ko sa social media. Siya lang ang may ganong pangalan. Caspian. Parang dagat, malawak, misteryoso, at sa sandaling iyon, tila ba handang sumalo sa lahat ng dumi na ihahagis ko. Nag-reply ako, sana nga madaling makahanap ng ganoong tao. Hindi lumipas ang 5 minuto, may mensahe na sa messenger ko. Zirile, pasensya na kung nanghihimasok ako. Pero bakit gising ka pa? Mukhang malalim ang iniisip mo sa post mo kanina, sabi ni Caspian. Sa halip na matakot o mag-isip ng masama, nakaramdam ako ng ginhawa. May nakapansin sa akin.
May nakakita na hindi ako okay. Hindi lang ako makatulog. Maraming iniisip. Simpleng sagot ko. Alam mo, hindi mo kailangang solohin yan. Kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako. I'm a good listener. Promise. Dugtong niya. At doon nagsimula ang lahat. Noong una, usapang trabaho lang. Tungkol sa stress sa opisina, tungkol sa traffic sa Mandaluyong, tungkol sa paboritong kape. Pero habang tumatagal, ang usapan ay naging mas personal. Ang mga kumusta ay naging ano ang ginagawa ni Vandolph ngayon. Isang gabi, matapos kaming mag-away ni Vandolph, dahil lang sa hindi ko naipatong ng maayos ang kurbata niya, humahagulgol akong nag-login sa Messenger. Caspian, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat na lang ng gawin ko, mali sa mata niya. Para akong katulong na walang sweldo, na wala ring karapatang magreklamo. Chat ko sa kanya. Agad siyang tumawag. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang boses niya. Malalim, mahinahon, at tila ba may haplos ng pag-unawa. Zirile, huminahon ka. Huminga ka ng malalim. Hindi mo deserve na tratuhin ng ganyan. Ang isang babaeng tulad mo, dapat inaalagaan, pinahahalagahan, sabi ni Caspian. Bakit ganun siya, Caspian? Dati naman hindi siya ganito. Dati, bawat galaw ko, pinupuri niya. Ngayon, kahit hinga ko, parang istorbo sa kanya. Sumbat ko, habang ang mga luha ko ay pumapatak sa screen ng cellphone ko. Baka kasi nakalimutan na niya kung anong meron siya. Masyado siyang naging kampante na nandoon ka lang palagi. Pero mali iyon. Sa relasyon, dapat dalawa kayong gumagalaw. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagbibigay zirile. Mauubos ka niyan. Payo niya. Ang bawat salita ni Caspian ay parang musika sa pandinig ko. Siya ang nagsasabi ng lahat ng gusto kong marinig. Siya ang kumakampi sa akin. Siya ang nagbibigay katwiran sa nararamdaman kong galit at puot kay Vandolph. Hindi ko namamalayan. Unti-unti ko nang ikinukwento kay Caspian ang lahat. Mula sa pinakamaliit na inis hanggang sa pinakamalalalim na sikreto ng aming pagsasama. Ang bawat reklamo ko, sa asawa ko, sa kanya ko sinasabi. Ang bawat pagkukulang ni Vandolph, si Caspian ang pumupuno. Sa pamamagitan ng mga salita, sa pamamagitan ng atensyon na matagal ko nang kinauuhawan. Dumating ang mga araw na kapag tinitingnan ko si Vandolph, hindi na pagmamahal ang nararamdaman ko, kundi pagkairita. Sa tuwing magsasalita siya, naiisip ko, sana si Caspian na lang ang kaharap ko. Siguradong maiintindihan niya ako. Naging routine ko na ang mag-chat kay Caspian habang nasa kabilang dako ng sofa si Vandolph. Magkatabi kami sa katawan, pero ang kaluluwa ko, nasa kabilang dako ng signal ng internet. Kasama ang isang lalaking hindi ko pa man lang nakikita sa personal. Alam mo, Caspian, sana ikaw na lang ang napangasawa ko. Biro ko isang gabi. Pero may halong katotohanan. Kung ako ang asawa mo, Zairile, hinding-hindi ka iiyak. Araw-araw kitang ipagluluto, araw-araw kitang liligawan. Kasi ang hiyas na tulad mo, hindi hinahayaang maging malungkot. Sagot niya, ang puso ko ay kumakaba ng mabilis. Alam kong mali. Alam kong mapanganib. Pero sa gitna ng malamig na pagsasama namin ni Vandolph, ang apoy na ibinibigay ni Caspian ang tanging nagpapainit sa akin. Isang hapon, habang nasa trabaho ako sa isang bangko sa Shaw Boulevard, nakatanggap ako ng message mula kay Caspian. Zirile, malapit ako sa area nyo. Baka pwedeng kahit magkape lang tayo? Gusto lang kitang makita ng personal. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang babaeng nagpapatibok ng isip ko nitong mga nakaraang buwan. Ninigasan ako. Ito na yon. Ang linyang hindi ko dapat tawiran. Pero naisip ko si Vandolph. Naalala ko yung gabing hindi niya man lang napansin ang bagong gupit kong buhok. Naalala ko yung anniversary namin na nakalimutan niya. Sige, Caspian, saan tayo magkikita? Ang tagpuan ay isang maliit at tago na coffee shop sa kanto ng Pioneer. Malayo sa mata ng mga kakilala, malayo sa ingay ng highway, at higit sa lahat, malayo sa mundong binuo namin ni Vandolph.
Habang naglalakad ako patungo sa pinto, pakiramdam ko ay bawat hakbang ko ay isang pagtataksil, ngunit bawat tibok ng puso ko ay tila sumisigaw ng kalayaan. Pagpasok ko, agad kong nakita ang isang lalaking nakaupo sa dulo. Nakasuot siya ng dark blue na polo, maayos ang gupit ng buhok at may hawak na libro. Nang magtagpo ang aming mga mata, tumayo siya at ngumiti. Isang ngiting hindi ko nakita kay Vandolph sa loob ng maraming taon. "Zirile," sambit niya. Ang boses niya sa personal ay mas malalim at mas nakakaakit kaysa sa telepono. Sa wakas, hindi na lang pixels ang nakikita ko. Totoong tao ka na. "Caspian," tugon ko habang nanginginig ang aking mga kamay. "Pasensya na, medyo kinakabahan ako." "Huwag kang kabahan. Isipin mo lang na nagkakape ka kasama ang isang matagal ng kaibigan." Sabi niya sabay hila ng upuan para sa akin. Napaka-gentleman. Ibang-iba sa asawa ko na madalas ay nauuna pang umupo at mag-order nang hindi man lang ako tinatanong kung ano ang gusto ko. Sa loob ng 2 oras, hindi kami naubusan ng mapag-uusapan. Pero gaya ng nakagawian sa chat, ang boses ko ay napuno na naman ng mga sumbat laban kay Vandolph. "Alam mo ba, Caspian, nitong nakaraang gabi, sinubukan kong yayain siyang mag-out of town." Sabi ko, kahit sa Tagaytay lang. Pero ang sabi niya, sayang lang daw sa gas at pagod lang ang makukuha namin. Lahat na lang sa kanya, sayang. Ang oras ko, sayang. Ang effort ko, sayang. Pagkukuwento ko habang pinaglalaruan ang kutsara sa aking tasa. Hinawakan ni Caspian ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Malamig ang kamay ko, pero ang init na nagmula sa kanya ay tila kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. "Zirile, hindi sayang ang pagmamahal mo. Ang asawa mo ang nagasayang sa'yo." Kung ako ang nasa posisyon niya, hindi ko hahayaang umabot sa ganito ang nararamdaman mo. Ipapasyal kita kahit saan mo gusto, dahil ang makita kang masaya ang magiging priority ko. Sa mga sandaling iyon, parang nakalimutan ko na may asawa akong naghihintay sa bahay. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nasa harap ko na tila nakakaintindi sa bawat hibla ng sakit na nararamdaman ko. Gabi na nang makauwi ako sa aming kondo sa Mandaluyong. Pagpasok ko, madilim ang sala. Tanging ang liwanag mula sa kusina ang nakabukas. Nakita ko si Vandolph na nakaupo, may hawak na baso ng tubig at tila malalim ang iniisip. "Saan ka galing?" "Late na?" tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Walang emosyon ang boses niya gaya ng dati. "Nag-overtime ako sa bangko. Maraming kailangang tapusin na report para sa audit bukas." Pagsisinungaling ko. Iyon ang unang pagkakataon na direkta ko siyang niloko nang walang kurap ang mga mata. "Sana nag-text ka. Nagluto ako ng hapunan. Akala ko darating ka ng maaga dahil sabi mo kaninang umaga, pagod ka na sa trabaho." Sabi ni Vandolph bago tumayo at ilagay ang baso sa lababo. Tumigil ang mundo ko sandali. Nagluto siya? Bihira siyang magluto. Pero sa halip na matuwa, ang pumasok sa isip ko ay ang sinabi ni Caspian. Masyado siyang naging kampante na nandoon ka lang palagi. Naisip ko, siguro kaya siya nagluto ngayon ay dahil nararamdaman niyang lumalayo na ako at sinusubukan niyang bumawi sa huling sandali. Pero para sa akin, huli na ang lahat. "Salamat, pero busog na ako. Kumain na ako sa labas." Sagot ko ng walang lingon-likod habang dumiretso sa kwarto. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Vandolph. Noon, masasaktan ako sa buntong hiningang yon. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Mas gusto ko pang hawakan ang cellphone ko at basahin ang message ni Caspian na nagsasabing, "Salamat sa oras mo kanina, Zirile. Nakauwi ka ba ng maayos? Miss na agad kita." Lumipas ang mga linggo at naging madalas ang pagkikita namin ni Caspian. Bawat reklamo ko kay Vandolph ay nagiging pasaporte ko para makipagkita sa kanya. Sa tuwing hindi ako kinakausap ng asawa ko, kay Caspian ako tumatakbo. Sa tuwing nakakalimutan ni Vandolph ang mga mahahalagang detalye sa buhay ko, si Caspian ang nagpapaalala sa akin kung gaano ako
kaimportante. Naging eksperto ako sa pagtatago. May hiwalay na folder ang mga pictures namin ni Caspian sa phone ko na may password. Ang pangalan niya sa contacts ko ay pinalitan ko ng Bank Client 4 para hindi maghinala si Vandolph kung sakaling mag-flash ang pangalan niya sa screen. Isang gabi, habang nasa isang bar kami sa Greenfield District, naging mas mapangahas ang usapan. Zirile, hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan mo titiisin ang isang relasyong wala namang patutunguhan? Tanong ni Caspian habang magkadikit ang aming mga balikat. Hindi ko alam, Caspian. May mga gamit pa kami. May mga pamilyang kailangang isaalang-alang. Hindi madaling kumawala. Sagot ko, kahit na sa loob-loob ko ay gusto ko nang tumakbo palayo. Pero hindi ka na masaya. Pinapatay mo ang sarili mo sa piling ng taong hindi ka naman pinapansin. Tignan mo ako, Zairile. Nandito ako. Handa akong saluhin ka. Handa akong simulan ang buhay na nararapat para sa'yo. Panghihikayat niya. Hinawakan niya ang aking mukha at dahan-dahang inilapit ang kaniyang labis sa akin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ko kay Vandolph, ang lahat ng pangungulila ko, at ang lahat ng reklamo ko sa aming pagsasama ay nagbunga ng isang maling desisyon. Hinalikan ko si Caspian. Isang halik na puno ng pagnanasa, ngunit puno rin ng lason. Hindi ko alam kung dala ng konsensya o sadyang nagbabago na ang ihip ng hangin. Pero napansin kong naging kakaiba ang kilos ni Vandolph. Isang umaga, habang nag-aayos ako para pumasok, bigla siyang nagsalita. Zirile, may problema ba tayo? Napapansin ko, laging nakadikit ang mukha mo sa phone mo. At kapag kinakausap kita, parang ang layo-layo ng iniisip mo. Tanong niya habang nagtitimpla ng kape. Wala. Stress lang sa bangko. Alam mo naman, year-end na, maraming hinahabol. Mabilis kong sagot. Zirile, asawa mo ako. Kilala kita. Nung nakaraang gabi, tumatawag ako sa'yo nung gabing sinabi mong may meeting ka, pero hindi ka sumasagot. Tapos pag uwi mo, amoy alak ka. Hindi mo naman gawain ang uminom ng ganoon pagkatapos ng meeting. Malumanay, pero seryoso niyang sabi, ano ba, Vandolph? Ngayon mo lang ba ako tatanungin? Ngayon mo lang ba ako papansinin? Sa loob ng maraming taon na nagmamakaawa ako, sa atensyon mo, nasaan ka? Ngayong sinusubukan kong ayusin ang sarili ko, saka ka magtatanong kung may problema? Bulyaw ko sa kanya. Ginawa ko itong depensa para pagtakpan ng takot ko. Nagulat siya sa pagsabog ko, nanahimik siya at ibinaba ang tasa ng kape. Sinusubukan ko namang magbago, Zirile. Kaya lang, hindi ko alam kung paano sisimulan dahil parang isinara mo na ang pinto para sa akin. Baka kasi pagod na akong maghintay na buksan mo yung pinto, Vandolph. Baka may nakahanap na ng ibang pinto. Sigaw ko bago ako tuluyang lumabas ng bahay. Iniwan siyang nakatulala sa gitna ng kusina. Paglabas ko, agad kong tinext si Caspian. Kailangan nating magkita. Naghihinala na siya. Hindi ko na kaya sa bahay. Hindi ko napansin na sa bawat reklamo ko, sa bawat pagbuhos ko ng sama ng loob sa maling tao, unti-unti ko nang winawasak ang pundasyon na pilit namang inaayos ng asawa ko sa sarili niyang paraan. Isang paraan na hindi ko na makita dahil nabulag na ako ng atensyong galing sa iba. Nagkita kami ni Caspian sa isang hotel sa Makati. Sabi niya, kailangan ko raw ng lugar kung saan makakapag-isip ako ng maayos nang walang nanggugulo. Pagpasok namin sa room, doon ko ibinuhos ang lahat ng iyak ko. Caspian, natatakot ako. Paano kung malaman niya? Paano kung iwan niya ako? Tanong ko habang nakasubsob ang mukha sa dibdib niya. Zirile, hayaan mo siyang malaman. Mas mabuti nga yun para matapos na ang paghihirap mo. Hindi mo kailangan ng isang lalaking gaya niya. Dito ka na lang sa akin. Hindi kita iiwan. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Pero habang nakahiga ako sa bisig ni Caspian, may isang bagay na gumugulo sa isip ko. Bakit parang masyadong madali ang lahat? Bakit parang bawat salita niya ay eksaktong-eksakto sa kailangan kong marinig? Caspian, ano ba talaga tayo? Iiwan mo ba ang buhay mo para sa akin? Tanong ko.
Sinusubukan ang lalim ng pangako niya. Ngumiti siya, pero ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kaniyang mga mata. Zirile, sa ngayon, tamasahin muna natin ang pagkakataong ito. Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay. Ang mahalaga, nandito ako para makinig sa lahat ng reklamo mo. Doon ako nagsimulang makaramdam ng kaunting kaba. Lahat ng reklamo ko sa asawa ko, sa kanya ko sinabi. Lahat ng kahinaan ni Bandolph, alam niya. Lahat ng butas sa relasyon namin, alam niya. At sa bawat pagkakataon, ang tanging ginagawa niya ay gatungan ng galit ko sa halip na tulungan akong ayusin ang sarili ko. Naisip ko bigla, sino ba talaga itong si Caspian sa buhay ko? Isang tagapagligtas o isang taong dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa ng pagsasama namin ni Bandolph? Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Bandolph, hindi ako makatigil sa pag-iisip. Tumayo ako para uminom ng tubig at nakita ko ang tablet ni Bandolph sa ibabaw ng mesa. Hindi siya mahilig mag-lock ng gadgets dahil wala naman daw siyang itinatago. Ewan ko kung anong demonyo ang pumasok sa isip ko at binuksan ko ang kanyang notes app. Doon, bumuhos ang lahat ng sakit. May mga draft ng mensahe si Bandolph na hindi niya kailanman na-isend sa akin. Zyril, gusto kong bumawi. Alam kong naging cold ako nitong mga nakaraang buwan dahil sa pressure sa promotion ko sa trabaho. Gusto ko lang mag-provide para sa future natin. Pero mukhang nawawala na pala kita sa proseso. Patawarin mo ako. May isa pa. Nakabili na ako ng ticket para sa Boracay sa birthday mo. Surprise sana. Sana mabalik natin yung dating tayo. At ang huli, na may petsa nung isang araw lang. Nararamdaman kong may iba ka ng kausap. Amoy ko ang pabango ng ibang lalaki sa damit mo. Pero hindi ako susuko. Kung kailangang ligawan kita ulit mula sa simula, gagawin ko. Mahal na mahal kita, Zirile. Napaupo ako sa sahig ng kusina. Habang ako ay busy sa pagrereklamo kay Caspian, habang busy ako sa pagsira sa pagkatao ng asawa ko, sa harap ng ibang tao, si Bandolph pala ay tahimik na lumalaban para sa akin. Ang mga reklamong ibinuhos ko kay Caspian ay naging sandata nito para lalo akong ilayo sa asawa ko. Agad kong kinuha ang phone ko para i-block si Caspian. Pero may isang notification akong nakita sa Facebook. Isang tag sa isang post. Happy anniversary to my one and only wife. Ang nag-post, si Caspian, may asawa siya, may pamilya siya. Ang lahat ng pakikinig niya, ang lahat ng pag-unawa niya, ay bahagi lang pala ng isang laro. Ginamit niya ang mga reklamo ko para makuha ang loob ko, para maging option niya habang bored siya sa sarili niyang buhay. Pinapatay ko ang sarili kong relasyon para sa isang taong ang tingin lang sa akin ay isang panandaliang aliw. Hindi na ako nakapaghintay ng umaga. Ginising ko si Bandolph habang humahagulgol. Ipinagtapat ko ang lahat. Ang pag-uusap namin ni Caspian, ang pagkikita namin, ang halik, at ang lahat ng paninirang puri na sinabi ko tungkol sa kanya. Inasahan kong magagalit siya. Inasahan kong palalayasin niya ako sa kondo namin sa Mandaluyong. Pero nanatili siyang tahimik. Tumulo ang luha sa kaniyang mga mata. Ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak sa loob ng 7 taon. Zirile, masakit. Sobrang sakit, bulong niya. Pero kasalanan ko rin. Hinayaan kong mapuno ka ng reklamo dahil hindi kita pinakinggan. Hinayaan kong sa iba ka humanap ng tenga na makikinig sa'yo. Bandolph, patawarin mo ako. Maling-mali ako. Sa maling tao ko ibinuhos ang sama ng loob ko. Sabi ko habang nakaluhod sa harap niya. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Nag-undergo kami ng marriage counseling. Binura ko ang lahat ng social media accounts ko para makapag-focus sa amin. Natutunan ko na ang bawat reklamo, dapat sa asawa sinasabi, hindi sa kaibigan lang, hindi sa chat, at lalong hindi sa taong handang samantalahin ang kahinaan mo. Nalaman ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang yung laging masaya at laging may date night. Ito ay ang pagpili sa isa't isa kahit puno na kayo ng reklamo sa isa't isa. Dahil sa dulo ng araw,
Ang asawa mo ang tunay mong kakampi. At ang pagbubuhos ng sama ng loob sa ibang tao ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang asawa mo ang mamatay. Pero sa huli, ang relasyon niyo pala ang unti-unting nalalason. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento. Iyan ang kwento ni Zairile, isang paalala sa ating lahat na maging maingat kung kanino natin ibinubukas ang ating puso at ang ating mga hinaing. Huwag nating hayaang ang isang panandaliang atensyon ay sumira sa pundasyong binuo ng maraming taon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito hanggang sa dulo. Sana ay may napulot kayong aral na magagamit ninyo sa inyong sariling mga buhay at relasyon. Hanggang sa susunod nating Kwentong Tagalog Wild Confession, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga pinakabagong uploads. I-follow at i-like na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong tatama sa inyong puso. Muli, maraming salamat, keep safe at laging tandaan, ang tunay na confession ay simula ng paghilom. Paalam!